ilang kwento sa Church of the Nativity sa Bethlehem kung saan ipinanganak si Jesus sa Sabsaban. Ang kasama natin sa special report na yan, si Rajuman Elmar Acol. Ito po mga kasama ang Church of the Nativity sa Bethlehem. Ilang kilometro ang layo nito sa Jerusalem. Dahil sa dito pinanganak daw si Jesus, kaya naman ito ang tinuturing na holiest site, lalo na sa maraming mga denominasyon ng mga reliyon sa mundo. Kung may tatanong nyo kung sino nagkokontrolo ng angalaga sa simbahan, may dokumento itong pinirmahan na tinatawag na status quo. Ang lugar na ito ay pag-aari ng tatlong simbahan. Ito ang Greek Orthodox, ang Catholic at Armenian Apostolic na naghati-hati. Batay pa sa Christian tradition, dito talaga pinanganak si baby Jesus noon pang 2nd century. Imagine, sa sobrang tagal na niyan, kaya kung normal na araw, inaabot daw ng 2 hanggang 3 oras ang pila dito bago umabot doon sa tinagurang Sabsaban o kuweba kung saan ang birthplace ni Jesus. Nasa ilalim ito ng altar o underground. Sa pagsama ng inyong lingkod sa grupo ng mga Pinoy, inagahan na namin para mauna sa pila na talagang dinarayo ng mga turista at yung mga nagsasagawa ng pilgrimage. Dito mo makikita ang iba't ibang lahi na matiyagang nagsisiksikan at hindi na alintana ang matagal na nakatayo para lamang makita ang lugar, magdasal at humingi ng basbas. Napansin natin sa loob ng simbahan, napapalungitan ito ng maraming lumang mga pambirang mosaic, ang dingding, yung kisami at ganoon yung kanilang mga floors ng simbahan. Sa matagal na panahon na lumipas, maraming pagbago dito dahil sa sunog, may nangyaring mga lindol noon. At imagine ha, ang original na basilika daw itinayo sa pagitan ng taong pang 330 at 333. Abangan ang part 2 ng ating special report sa Lunes, lalo na anong itsura na ngayon ng tinatawag na Sabsaban kung saan daw ipinanak mismo itong si Jesus. Ito po si Rajuman Elmar Acol nag-uulat, Tatak RMN. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Rajuman Jenny Pahilanga. At ako po si Rajuman Angel Ronquillo. At mula sa Arman Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga Luzon, magandang umaga. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras 7:31. Iba ka sa lahat. Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Surf yan! IFM. Ako si Reynalyn Ravanes, football and swimming coach. Tungod kay physically active ko kada adlaw, usahay makabati ko kakapoy sa akong kalawasan. Pero wa ko mabalaka. Because of my strict diet and workout, padayang gihapon ang laban. And for 2 years, pirmi pod na ko kauban ang MX3 capsule. Low sodium, cholesterol, and fat-free ni. Sakto kaayo sa akong lifestyle. Maong bilibid ko sa MX3, my everyday body. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. IFM, okay? Matik! Gusto ka? Gusto ko! New Birch Tree Twin Pack! New Birch Tree Twin Pack! Pangduha ka baso! Pangduha ka baso! Lami! Lami! Balik-balik ang sulit! Kaya ang Birch Tree, naanay Twin Pack. Kaya pang duha ka baso. 17 pesos SRP.
Save as much as 20% versus Birch Tree Fortified 150 grams. Naanay twin! For the win! Try new Birch Tree Twin Pack. New Birch Tree Twin Pack. 2 kabaso, 17 pesos SRP ra. Twin for the win. IFM, okay? Matik! 1, 2, 3, kawas-was sa Ariel Tipid. Super tipid! 650, kada laba. 1, 2, 3, kawas-was sa Ariel Tipid. Hawkay, mang limpyo, tang bancha! Palit na og Ariel Tipid! Lab-tested gamit ang Choco Drink ug pita sa cotton ug polyester. Results may vary. Ni ana ang mga nagdilaab og nagbagabagang balita gikan sa IFM News Center. IFM, unang yagyag sa balita. Idol, maayong buntag. Maglawig na pod sa kahanginan ng unang yagyag sa mga balita sa kandidasyon. Karong adlong Sabado, pizza 23 na sa bulan sa Disyembre 2023. Kami ang inyong mga tig-balita, Idol Tintin Gamay. O kiniusab si Jackie Banyas. Ato na nga doon, Idol, ang mga headlines sa mga balita. IFM News Headlines. Headlines sa mga balitang lokal pag-surrender sa 17 ka mga miyembro sa BIFF dakong kawadom na sa ilahang grupo. Samtang pagtaas sa theft o robbery incident sa syudad karong bulan sa Disyembre, gikumpirma sa GSCPO. Headlines mga balitang national. Dole, nagpahinumdum sa mga employers nga hantod na lamang December 25 ang deadline sa pagpanghatag sa 13th month pay. Samtang sa headlines sa international, pagbaad sa mga supporters ni kanhi nga US President Trump sa mga judge, midaghan pa. Headlines sa mga balitang international. Thailand, nakatakdang aprobahan ang same-sex marriage sa ilahang nasud. Samtang kaning Senator Lacson suportado ang PP sa dili pagsuot sa mga ceasefire batok sa NPA. Headlines sa balitang sports sa USA 2000 USA 2008 Olympic gold medal squad lakip sa mga nahimong nominado sa Basketball Hall of Fame. Samtang headline sa balitang showbiz, sa veterano nga Hollywood actor nga si Charlie Sheen nagyatake sa babae nga adunay dala nga kutsilyo. Ato na nga doon, Idol, mga detalye sa mga balita. IFM News Lokal. Dako matod pang kawadon sa grupo sa mga lokal nga terorista nga nagalihukan sa Rion 12 ang pag-surrender sa ilang 17 mga kaubanan sa kapulisan. Aron nga manginabuhi og normal. Sumala pa ni Police Brigadier General Gemily Macaraeg nga sa karon nga gamay na lang sumala pang ihap sa mga nasapit nga grupo, hinungdan nga dako kaayo nga epekto sa ilahang grupo ang nabawas sa ilaha. Ganit ako ang pagtuon ni Brigadier General Macaraeg. Limitado na lamang ilahang mga liho karon tungod kay gamay na lang sila. Ingon man ang ilahang mga firepower samtang nagapadayon usabang walay puwas nga military operations sa kapulisan ug kasundaluhan batok sa mga nasampit. Yes, kung parang sa atin, kahit nakalingkingan lang yan, rayuma nga lang, konting bukol lang na lalabas, masakit yun, di ba? So, it may not paralyze yung ibang part ng kanilang organization, but this is a very significant one na mawawala sa kanila, especially so with the surrender of high-powered firearm at yung isa pa nga, PNP issued firearm. So makikita natin kung ano ang operation na nagawa na nila dati with this PNP issued firearm. Malaking kawalan talaga sa kanila ito. Samtang nanginaot man usab si Police Brigadier General Macaraig nga ang mga mitahan nga mga kaning miyembro sa local terrorist group sa Rion nga maong muawhag usab sa ilang mga kauban nga nagpabilin sa pikas pundok o gapadayong nagakalaban sa gobyerno nga musurrender na usab. Dungag pa ni Macaraig nga misurrender ang nasampit nga kaning terorista tungod kay buot nila nga manginabuhi og normal nga duol sa ilang pamilya og wala ginagukod sa tropa sa gobyerno. Samtang padayon ang usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa mga ana sa pikas pundok nga mutahan sa ilang kaugalingon o pahimuslan ang programa sa gobyerno aron nga sila matatagan og bagong kinabuhi nga layo sa kagubot. IFM, unang yagyag sa balita. Sa pikas bahin, gikumpirma karon ni Police Lieutenant Colonel Rexor J. Cano ang tigpamaba sa General Santos City Police Office nga adunay nagyoy pagtaas sa
theft o robbery incident sa syudad karong bulan sa Disyembre. Base matod pa sa ilang statistics nga kada sulod sa bulan sa Disyembre og nagkaduol ang Kapaskuhan, nagkataas usab ang maong insidente kini tungod matod pa kay daghan og kwarta ang mga tawo nga nagataas ang ilahang buying power, hinungdan nga makawatan og uban pang daotang elemento ang nagapaspas usab sa ilahang ginbuhaton. Gani basa pa sa ilahang mga obserbasyon nga may ilang insidente nga na-involve ang minor sa mga pagpangawat o pagpanghold up o kasagaran matud pa niini mga hamtong. Tinod na sa mong sa statistics namo nataas gyud ang hold up or theft incident sa Jensan. It is expected naman because of this this Yuletide season there is lots of people in marami, the buying power is mataas. Sa ngayon kaunti lang yung statistics na yung ginagamit yung mga minor at yung iba talaga is may talaga yung tinatawag nating legal age pero nabilong sa yung mga bata pa na group. Yung iba yung sawa, yung gano'n, yun din siguro yung yung iba talaga dyan ayaw magtrabaho na lang talaga magnakaw na lang. That is why they were being Dungag pa ni Police Lieutenant Colonel Canoy nga ilaha usab na matikdan nga sagad sa ginagamit sa pag-hold up karon sa mga daotang elemento mao ang ahit nga hinagiban sama sa kutsilyo og dili na armas di fuego. Kini tungod matud pa kay bungkag na nila ang grupo sa mga hold-upper nga nagagamit og armas sa pagpang-hold up human sa ilahang mga operasyon. Samtang gingusgan man usab ni Canoy nga gi-address na sa GSPO ang maong problema kung asa paspas man usab nga masikop sa kapulisan ang mga nalambigit ni ini pinaagi usab sa hugot nga investigasyon o pakig-alayon sa katawhan. I-observe yung mga kalimitan naman na ginagamit nila is kutsilyo kasi gaya nga nasabi ng aming city director na si Police Colonel Nicomedes P. Olaybar, wala na yung mga arm natin dito na mga hold-upper na natin yan nasolve nung nakaraan. Napansin namin na wala na talaga dito. So yung na-observe namin yung mga gumagamit ng kutsilyo at saka mga weapons sila na common naman ang ginagamit or kuha yung karaniwang tao. Nakukuha naman natin, they were being arrested and filed appropriate charges kung nila. So nakukuha natin itong mga kalimitang insidente nito, yung thief at saka robbery. IFM, unang yagyag sa balita. Saban pagdetalles mga balitang lokal, hugot nga seguridad ang gipatuman karon sa balaong terminal ng syudad sa Jensan aron nga makasiguro nga dili malutsan og daotang binuhatan dugan sa pagdagsa sa mga pasahero nga mauli sa ilahang mga lugar. Sumala pa ni Amon Ledesma, ang Public Terminal Administrator, sa hugot nilang ginasuta ang tanang mosulod sa balaong terminal pinaagi security personnel nga gibutang sa entrance sa maong terminal. Una na matod pang mibisita sa opisina si Amon una nang mibisita ang Task Force Jensan sa opisina ni Amon Ledesma. Labi na si Colonel Ruben Aquino aron nga pa naghisgutan ang ilahang mga ginalatag nga seguridad sa maong lugar. Well, medyo nagdaghan na. Labi na mga estudyante, pauli na sa ilang mga kanya-kanyang mga province. Mostly mga estudyante. At bisita si Colonel Aquino sa Bulaong Terminal, may mga pinag-usapan kami konti. Baka whether na ay threat or wala, ginatrato man nato na nga yun, na regular yun na nag-check yun sa tanan nagasulod sa sa terminal naman tayo duha ka layers of security sa entrances nato. So na may MPU group, ang CMFC ug ang PNP Papawan group nato. Gawa sa sundalo og militar nagbutang man usab ang LGU Jensan og mga bantay sa terminal gikan sa CSU og mga personay sa Public Safety Office nga nagatabang og tan-aw sa mga bagay sa mga pasahero. Samtang giplakaro man usab ni Ledesma nga adunay mga bagay nga sobra kadaghan og nakasild og mauya dili na nila maisa-isa og abre og check apan ilaha kini nga ginapaagi sa metal detector. Mihangyo man usab si Ledesma ngadto sa mga pasahero nga muuli sa ilahang mga lugar nga dili lang magdala og daghan kaayo nga mga bagahe aron nga dili usab malangan sa biyahe. Well, medyo nagdaghan na. Labi na mga estudyante, pauli na sa plus, of course, ang ginatabang sa PSO ng mga CSD, daghan man nag-check. To the best that we can, ginatry yun nato, labi na itong kaya grihan, pero naman ko yung nga mga bagahe na medyo na yun ba? Na kaayo o abrihan pa nato siya, gina-check na lang nato gamit ato mga metal detectors, sa ato na lang gina-interview mga pasahero. Ang ilang mga kadahiyan ng mga security personnel is gina-check nila ang mga bus nila. And we also notice man nga sa atong mga border na stricto man ang task force.
Una, sa lahat, siyempre, Merry Christmas, no? And advance Happy New Year. Tapos, sana peaceful tayo. And of course, yung mga dadaan at gagamit sa ating terminal, hindi lang sa Bulaang Terminal, and even sa ibang mga terminals natin, like KCC and Dalagao, kung pwede lang, minus-minus lang natin mga gamit natin kasi mahirap masyado kung marami tayong dala. IFM, unang yagyag sa balita. Soban pang detalles mga balita, idol, alas 7:44 na nga tong oras, nagbahad karon si Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. ang labaw sa General Santos City Police Office. Ngadtos mga pulis nga magpabuto sa ilahang mga armas panahon sa Kapaskuhan ug pagsugat sa bagong tuig. Nga aduna sila kabutangan, sumala panini nga gilahan nilang kasuhan og administratibo aron nga dili pamarisan sa ubang pulis. Gani mismong si Colonel Olivar ang mangunay og bantay sa ilahang mga sakop. Dugang paniini nga og magpamatud-an sa investigasyon nga mamahimong matanggal sa trabaho ang usa ka pulis o galing nagpasagad kini sa paggamit sa iyahang armas. In case na mo supak ka Colonel, sa may imong gusto ipaabot, sa may dangatan, natay administrative o criminal kaso abuton yan. Depende sa circumstance sa pag-commitment. Samtang nagtuo man usab si Colonel Olivar nga disiplinado na ang iyang mga sakop ug dili nila basta-basta ipabuto ang ilahang mga armas panahon sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuiga. Gani nanawagan kini sa katawhan nga tabangan sila og bantay ug gilayong i-report kung adunay masayran nga pulis nga nagagamit sa ilahang armas nga dili related sa trabaho aron nga ilahang madisiplina. Sa gingo na nato sir, responsible naman na sila. Sayang ilang career kung ilang ruin. Pag maoy sila, makinom sila, makikita gaway, maniyon, magpabuto, daot na servisyo, dismiss la servisyo, lisod kayo mangitang trabaho. Tagang kayo nga gusto mong sulod pulis, lisod pagsulod kayo, grabe pag-screening, bali na lang silang apply sa ubang nga branch of service, sayon-sayon dito. Pero mostly, kanang mga batanon, ideal nila, masud ng pulis. So, lisod kayo magsud pulis, dali lang ma-dismiss. Oo, in case pabuto sa ilang armas during Christmas season. IFM, unang yagyag sa balita. 15 minutos na bago makalabay ang Lashetas Buntag, idol, o karon ato ng aduan ng mga detalye sa balitang IFM News National. Hugot ang pagpahinumdom sa Department of Labor and Employment condole sa mga employer sa mga pribado ng kumpanya nga hantod na lamang sa Disyembre 25 ang pagpanghatag sa mandatory 13th month pay sa pamahayag ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides nga nakalatid kini sa Labor Code of the Philippines ug Presidential Decree 851 nga mandatory ang paghatag og 13 month pay. Sumala panini ang angay mosunod sa compliance order ang mga private employers. Padayon usab ang ginabuhat nga monitoring sa mga private sectors aron nga masigurado nga mahatag ang sa sakto nga oras ang mga benepisyo sa mga empleyado sa mga nanag-iya sa kumpanya. Katapusang detalya sa balitang national, suportado ni kaning Senator Panfilo Ping Lacson ang Philippine National Police kon PNP nga dili mosugot sa ceasefire sa New People's Army kon NPA. Sumalak ang Lacson nga hina na ang puwersa sa NPA tungod sa gikasa nga kampanya sa administrasyon nga Duterte. Sumala sa kaning hepe sa PNP nga dili angay sayangon ang mga kalampusan sa gobyerno batok sa teroristang grupo. Dili sumala pa angay nga hatagan og higayon ang mga rebelde nga masabwag og krimen sa posible nga kalas sa kinabuhi sa mga yanong nga individuala. Luyo pa man niini kung ugaling mo surrender ang mga rebelde angay nga hatagan og higayon nga ipakita nga magbag-o sa kinabuhi apan dili og ilang ipadayon ang sayop nga pakigpisog angay sila nga pulbuson sa gobyerno. IFM, unang yagyag sa balita. O karon idol nato na mo adtuan ang mga detalye sa balitang IFM News International. Nakatak ng aprobahan sa Thai Parliament ang draft sa balaod noon nga same-sex marriage alang sa legalisyon. Sumahuman sa natigyon nga debate sama sa draft sa balaod og same-sex civil union bill. Nakalabay nga administrasyon sa ilahang gobyerno apan wala nakabot sa final nga butuhan sa pamahayag ni Deputy Prime Minister Somsak Thepsuthin. Giamyendahan niini ang pipila ka mga probisyon sa civic codes aron nga mahatagan og kahigayunan na ang magkarelasyon nga pareho nga lalaki sa lalaki, babae sa babae nga magpakasala. Giilang Thailand isip usa sa mga nasod nga abre ug ginarespeto ang mga miyembro sa LGBTQ+. IFM, unang yagyag sa balita.
Katapusang detalye sa balitang international, misaka ang ihap sa mga nagbahad batog sa mga judge nga nagbawal kang kanhing US President Donald Trump nga mudagan sa pagkapangulo sa US. Sa sulod 24 oras, gikan sa gipagawas nga Colorado Supreme Court ang desisyon misaka ang ihap sa mga nagbahad. Nasayra nga gikan sa nagkadaiyang internet website, gipost sa mga supporters ang kanhing pangulo ang mga emails, phone numbers, office building address, human nga gipagawas ang maong desisyon. Dagan usab ang nanawagan nga magpahigayon og lihok protesta aron nga mapalagpot ang mga judges. Nasayran nga mga nasampit nga pagbahad sa mga judge ang dili bag-o nga gibuhat sa mga supporters ni Trump. IFM, unang yagyag sa balita. Alas 7:49 o garon ato ng atuan idol ang mga detalye sa balitang IFM News Sports. Lakip sa mga nahimong nominado alang sa Basketball Hall of Fame, ang USA 2008 Olympic Gold Medal Squad nga gilangkuban sa mitaliwan nga si Kobe Bryant nga batikan nga player nga silang LeBron James ug Vince Carter. Kini ang unang higayon nga nag-uban nga buong basketball squad sa US Basketball Olympic Team. Lakip sa mga nominado silang Women's NBA Champion ug 3-time US Olympic Champion Simon Augustos, 2-time NBA Champion center Bill Lambert, 16th-season NBA head coach ug television commentator Mike Fratello, og Australian Olympians Andrew Reyes, Penny Taylor og Michelle Teams. Formal nga gipagawas ang listahan sa class of 2024 sa tali abot nga Abril 6 sa Phoenix, Arizona, samtang ipahigaan ang pagpili sa Agosto 17 sa Hall of Fame sa Springfield, Massachusetts. IFM, unang yagyag sa balita. Alas 7:50 na idol o garon ato ng atuan ng mga detalye sa balitang IFM News Showbiz. Idol, giatake sa usa ka armado nga babae ang veterano nga Hollywood actor nga si Charlie Sheen. Natinggayon ang insidente sa panimalay sa aktor sa Malibu, Los Angeles. Gilayon usab nga miresponde ang kapulisan ug nasikop ang suspect nga naila sa pangalang si Electra Stroka. Hinoon wala nasamdan ang aktor samtang mag-atubang og patong-patong nga kaso ang suspect. IFM, unang yagyag sa balita. Idol mo ito naglangkob sa unang yagyag sa mga balita, second edition. Happy viewing sa itong mga viewers sa IFM Jensen page. Sa mga wala pa naka-like and follow, i-follow na ninyo idol para updated mo sa itong latest news and updates o mga pa-promo na to. Happy viewing Idol Femon Dihar Eroho. Happy viewing Idol Claire Corjam, naka-IFM. Si Idol Nima, si Idol Joy Mangilen, si Idol Romeo Yuson. Ayan, happy viewing ug listening. Napag-greet. Merry Christmas na lang sa tanan. Ayun, advance mga idol. Siyempre, sa makausap, kiniusap ang inyong mga tig-balita idol. Tintin Gamay. Matik sa balita, matik sa musika o drama, matik sa public service. Kiniusap si Jackie Banyas alang sa tinuod nga numero 1. Kinibase sa latest Kantar Media Survey 91.9 IFM News Jensen. Unsa pa'y answer? Matik! IFM, unang yagyag sa balita. Unsay asim kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Bisag unsa, kiligon gyud ka sa kalami. Basta na ay Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig lami. Maong sabaw pa lang, sudan na!